Ay, magandang gabi mga boss. Ah, marami ho tayong topic ngayon. Bukas ho, yung malaking rally raw yun. Natalakayin din natin. Bigyan mo tayo reaction dito kay Sara Duterte. Mukhang sang-ayon ako sa sinasabi nito si Sara ngayon. Aksyon ng kasalukuyang administrasyon, walang sinseridad. Sabi ni Sara. Pakinggan natin ha. Wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Pakunwari ang ginagawang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon ayon kay Vice President Sara Duterte. Para sa pangalawang Pangulo, walang sinseridad ang pinasimulang investigasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Naniniwala ako sa iyo dyan, Sara. Mukhang wala nga. Kasi kung may sinseridad dyan, dapat ang iniimbestigahan nitong administrasyon na ito, yung mga kahayupang ginawa nyo, nung ang tatay mo ang nakaupo. At kung paano nalustay yung 51 billion, sana inuuna ng administrasyon na ito, ang Davao. Diba? At ikaw, dapat, kung may sinseridad itong administrasyon na ito, dapat lumabas na ang warrant of arrest mo sa grave threat na isinampa ng National Bureau of Investigation. At kung may sinseridad ang administrasyon na ito, dapat meron na ring resolusyon yung sinampang kaso ni ni Senator Trillanes, kay Pulong at kay Manscarpio. Marami pang iba. Oo. No? At dapat kung may sinseridad ang administrasyon nga na ito, no? Yung forthwith, hindi nakalusot yan. Oo. Dapat sana, ngayon tapos na ang impeachment trial mo sa Senado. Oo. Kasi nga, walang sinseridad, kaya ikaw, hanggang ngayon, nagngangangak pa. No? Mantakin mo kasi may sinseridad ba itong administrasyon nito na sinasabi. Ang nagsampa ng kaso ng grave threat dahil sa pagbabanta mo sa buhay ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa at ng Speaker of the House, maliwanag naman. Hindi naman basta-basta ang sampa ng kaso laban sa iyo. Diba? National Bureau of Investigation. Pero kung wala yatang sinseridad, wala pang nangyayari. Diba? Tuloy. Jr. kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan Ikaw din hinahayaan ka rin umalis ng bansa Mayat maya nga, wala ka sa bansa. Ang putya kakapal ng mga mukha nito mga to. Totoo, walang sinseridad talaga ang administrasyon nito laban sa inyo, mga Duterte. Mukhang wala. Ang dami ng investigasyon. Hanggang ngayon, wala. Investigasyon sa DepEd, investigasyon sa confidential fund mo, sila Mary Grace Piatos, hanggang ngayon walang nangyayari. Hindi umuusad o anumang, hindi na nga umuusad, natapilok pa. Hanggang ngayon, yung isinampang motion for reconsideration sa sa Supreme Court tungkol sa naging desisyon nila na sa Pebrero na at unconstitutional ang ginawa ng Kongreso, wala pa rin nangyayari. Asan ang sinseridad, Sara Duterte? Tama ka, walang sinseridad yata itong administrasyon nito laban sa inyong mga Duterte. Tuloy mo yung katangahan mo. nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Wala silang sinseridad. Pinapakita. Ikaw nga, hinayaan ka rin mag-resign. Sa DepEd, hindi ba? Dapat hindi ka pinag-resign Dapat hindi tinanggap dahil marami kang ipapaliwanag. Di ba? Ay nako, mga boss. Tayo kay Harry Roque. Ito mukhang malala na rin itong isang to, mga friend. Alam ko kung gaano kahalaga na ang mga huling araw ng isang tao ay
naroroon sa bayang Sinilangan ito. No? Alam ko kung gaano kahalaga na ang mga huling araw ng isang tao ay naroroon sa bayang Sinilangan. Ito po ang buong detalye. Taga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang bayan na hindi kanya. Saan nga huhusgahan, tanga? Wala nga nagsasampa ng kaso dito. Kayang-kaya nila ang administrasyon nitong si PBBM. Kaya nga yan na lang tsansa, ipinadala siya doon sa dahig at doon siya kasuhan. Kasi dito walang nagkakaso. Ari Roque, abugago ka pa naman, puti. Oh, di ba? At saka yung maghuhusga sa kanila doon, international criminal court yun eh. Hindi lang naman siyang inuhusgahan doon eh. Tanga talaga to, putang na to. Nakakabaliw ka, hari. Oo, yan ang inaabot mo sa pagsisilbi mo. Sa kadiliman. Totoo lang, Hari Roque. Ha? Buti ko siya lang hinahatulan doon, gago. Ang daming hinahatulan doon, iba-ibang bansa rin. Ba't di ka pa ba umuwi? O, tuloy mo. Bayang Sinilangan, no? At ako mismo, no, dahil ako nga, 2 beses nag-aral sa abroad, 2 beses nagturo sa abroad, palagi ko umuwi. Alam ko kung gano'ng kahalaga na at least yung mga huling araw na Ba't di ka pa umuwi? Ba't nagtatago ka ngayon dyan? Humingi ka ng asylum. Alam mo palang napakahalaga ng bayang Sinilangan mo, gunggong. Pero may pang-high blood ako, o meron akong coke. Coke ba ito? Pineapple pala. Puro po yan. Buisit na to. Tingnan yung itsura ng pagmumukha itong walang yan to. Oh. Tuloy mo. ng tao ay naroroon sa kanyang lupang Sinilangan. Alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya. Tanga. Sinabi na nga niya eh. Ha? ICC cam. Baka mamatay na ako dito. Hindi niya pa ano. Malala na rin itong tao na ito mga friend. No? Grabe. Paawa. Ha? Pinadala lang sa akin ito eh. Ni Pastor Jun Lagon. No? Sinenya ko sa akin. Sabi niya, kumilos na po ang mga pastor ng iba't ibang Protestant church, hindi kasama sila Kibuloy at Joel is Lord. Kulto po sila. Pakinggan natin to. Ang mga residente paulit-ulit lumilikas, parang pelikulang laging inuulit ang eksena, habang ang mga opisyal nakasakay sa SUV pinagmamasta ng baha. Ito, mga kasakay ng mga sekta-sekta ho, ng mga iba-ibang relihiyon, no? Wala nga raw dito yung kulto ni Joel is Lord at saka nito si Kibulog, no? Na parang palamas lamang, dinggin ang boses ng sambayanan. Ilabas ang katotohanan, panagutin ang may kasalanan, labanan ang katiwalian. Bawat proyektong wala nabaon sa bulsa ng iilang mga pangyarihan. Dinggin ang boses ng sambayanan. Ilabas ang katotohanan, panagutin ang may kasalanan. Bukas po magkakaroon po ng malawakang rally, no? Sana, no? Huwag mong mapasukan ng mga demonyo ang rally na ho ito, no? Alam nyo, sana mali ako, no? Sa dami ho ng mga milyonaryo, bilyonaryo na nakalagay ho sa alanganin ngayon. Gaya sila Joel is Lord, mga ganyan. So si Jingo Estrada, alanganin din ho yan. Oh. Sila, yan, si Diskaya. Kaya ho niyang sa dami ho ng pera niyan, at saka ho itong mga Duterte, kaya ho nilang mag-create
ng milyong-milyong tao. Kahapon nga, di ba, meron ang patikim daw yun. At ang ano daw ng mga kapulisan, 50,000 kapulisan ang iaharang dito sa milyon-milyong katao. No? Sana mali tayo, no? Sana hindi maging madugo. Sana maging mapayapa. Sana ano, no? Kasi ilang beses na ho, mga friend, tinangka nitong mga Duterte na patalsikin si Marcos. Lahat na ho na ginawa nila, mga retratong nagsasabu si Marcos, yung pala, minagic lang. Tapos, yung maisog, puro maisog, kung saan maisog, hanggang sa ibang bansa, nagkakalaturan, daldal ng daldal, ito hong anak nitong si Duterte, na itong si Sayad, no? At kung ano-ano, ewan ko. Kaya nga si Sara, nakakapagsalita ng walang sinseridad, itong administrasyon ni PBBM laban sa kanila. Dahil hindi sila magalaw-galaw. Marami na hong kasong isinampa, wala hong nangyayari. Laban sa Duterte. Come to the point, yung impeachment nga. No? Na-impeach si Sara sa Kamara. Pero, yung mga tinatanong na mga tinatawag nating kanyang mga kakosa sa pagnanakaw nung hindi maipaliwanag na sila Mary Grace Piatos, kaya La Chica, Nolasco, mga kernel po yan, nakasabot doon sa pasambilis pagka-withdraw sa land bank nung mga sila Luwayka, Lopez at kung sino nag-withdraw sa land bank ng daan-daang milyon, ipinasa lang doon sa dalawang opisyal ng kapulisan na si Nolasco at si kalimutan ko isa. Nung tatanungin na ng Kongreso, sinapuna ng kapulisan, hindi man lang natanong. Kami na ang magtatanong. Wala na. And the rest is history. Yung forthwith, naging forthwith. Lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw yung ginawa ng Kongreso. At yung forthwith na dapat na nangyari, sa Pebrero pa, kung sakasakali pa yan. Kaya iyan, mga friend, yun ang mga rason, kaya ako nakakapagsalita, na baka gamitin ng puwersa ng kadiliman itong darating na rally. Para matapos na at nang makalaya na ang kanilang mga kampon. No? Sana mali ako. Yan din ho ang ni kanina ni Secretary Ronald Llamas. Baka pasukin ng mga masamang elemento itong rallying gaganapin. Wala ho yan. Hindi ho yan sasantuhin yung mga kaparian na yan. Wala. Hindi ho natin alam. Remember, yung mga sinasabing mga rebelde, yan ang nagamit ni Digong, kasama nila Las Cañas at Motabato sa kanyang Davao Death Squad. Marami ho yan, mga 100 milyon daw ang ine-expect bukas. 100 milyon. Sabi, baka mahigit 1 milyon. Ganyan, marami. Kukontrahin mo 50 mil lang daw na pulis ang i-deploy. Baka di ba? Andito ko ngayon yung yung seles. Tingnan niyo kung mga babobo kayo. Ako, nakakatakot ho bukas. Mga pre. Sana mali tayo. Ito, Secretary Ronald Llamas. Bukas ay maglalabas ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ng isang call to action. Day of Prayer and Accountability Against Corruption. September 21, 2 p.m., EDSA People Power Monument. Medyo po naiiba ito dahil hindi lamang nila binabatikos ang korupsyon. Kung hindi ay humihingi sila ng call to action na pumunta sa kalsada ang kanilang mga miyembro. Hindi ito usually ginagawa ng simbahan na mga Catholic schools, mga parishes, mga Catholic organizations, etc.
ay pumunta rito para isigaw Yan. ang kanilang protesta. Pero meron din ho silang sinabi na quotation Sige nga. na ang sabi daw ng Biblia I wanna hear it. ay Talagang pag Biblia at si Sen Edu. Talagang synonymous, no? tayo ay maging innocent as doves, Yes. clever as serpents. Wow. Ibig sabihin, i-maintain natin, hindi tayo pwedeng tumutol sa korupsyon kung tayo ay meron din korupsyon. Actually. Kaya nagsisimula yan sa ating mga sarili. Pero hinihingi rin natin na huwag tayong pabudol. Yan. Katulad ng sinabi o kinanta ni Sarah Geronimo kagabi sa opening ng UAAP. Yes, paikot-ikot. Huwag tayong maniwala sa mga kasinungalingan. Yun po yung ibig sabihin nila na clever as serpents. Yes. Huwag tayong pabubudol. Dahil yung isang mahalagang elemento nitong 2 pages na pastoral letter na ito, ang sinasabi nila, may mga puwersa na gagamitin ang ating galit. Ang magagamitin ang ating concern para sa kinabukasan, para sa sarili nilang best interest. Huwag tayong pumayag diyan. Ilihis. No, huwag tayong pumayag. Baka magamit tayo, no? Huwag tayong paggamit. Oo. Kaya maganda ho ito, maririnig nyo itong pastoral letter na ito, ay panin natin, basahin natin ng ating puso. Huwag nating basahin lamang ng ating mga mata. Basahin natin ang ating mga puso. Yun. At huwag po natin kalimutan na habang nangyayari itong anti-corruption na movement na ito, meron pang ibang mahalaga na nakaugnay dito na huwag natin kalimutan. Dineklara ng China na yung ating Scarborough ay kanilang Ay, georeserve. nako. Huwag natin payagan yan. Yun, absolutely. Lalong-lalo na, meron silang mga puwersa dito sa ating bansa na suportado. Correct. Itong puwersa na ito ay gustong agawin itong anti-corruption movement na ito. Ilihis. Ilihis. Papunta sa kanilang mga kalaban Sariling at interes. sa kanilang mga sariling layunin. Huwag natin kalimutan na sila ay mga corrupt din. Yun. At hindi lang sila mga corrupt, sila ay mga mamamatay tao at mga traidor sa ating bansa. Huwag natin kalimutan na sa mga darating na araw, lalabas na yung desisyon ng Supreme Court Yan na. tungkol sa motion for reconsideration tungkol dito sa impeachment. Yan ako. Tinapon ng Supreme Court sa basura. Archive, Diba? Kailangan nating ipakita rin yung ating galit. Dahil itong issue ng impeachment is also about corruption. No? Kaya nakaugnay ito dito sa ating gagawin bukas. Yan. Diba? At kung ito ay i-reject nila, ito ay dadali natin sa kalsada. Sa people's impeachment. No? Huwag natin kalimutan ay yung isang nuno, yung isang icon ng impunity ay nandun ngayon sa ICC. Yan. Na balak makalaya, balak makabalik dito dahil nagbago na raw siya. Katulad ng sinasabi ni Senator Alan Cayetano. Ayun. So, hindi po pwede. Senator Alan Cayetano talaga si Sek Llamas, oo. Ha? Si Cayetano mukhang malala na rin ho, tama. Oo. Iba na rin ng parang Harry Roque na rin kung mananalita. Oo. Sila no. Grabe ang epekto pag napailalim ka sa kapa ng demonyo. Yan ang magiging mo eh. Yan ang magiging labas mo. Pero dadapat subadit. Mahilig pa rin magbabasa ng mga Bible verse si Cayetano, no? Talagang pag ginamit mo, ikaw demonyo, lumagay ka sa ilalim ng Panginoon, doon sa kanyang damit, sumuot ka, nagmumukha kang daldal ka, pero sa tanga lang lumulusot yan, mga boss. Tuloy natin kasi Llamas, ha? Ginagamit nila yung pangalan, yung salitang Jesus, Panginoon, sa kanilang mga kademonyuhan. Oo. Lalo yung nakakadiri na eh. Yung si Villanueva. Oo. Yan. Kailangan harapin mo yung iyong kasalanan bago ka kaawaan. Kung kakaawaan ka. No? Kaya yun po yung nangyayari dito. Hindi lang tayo nagbibiro rito. Hindi talaga. Kundi seryoso ho ito. Sabi nga dito sa letter nila, no? Beloved brothers and sisters, corruption is not just about stolen money.
It is about stolen futures. Yes. Flooded homes, Yes. poisoned lands, Yes. wasted opportunities for Yes. our children. Yes. At sabi rin sa kanilang letter na ito, young people, we entrust to you a special mission. Yun, ano yun? As Jesus said, be innocent as doves and clever as serpents. You have in your hands a power no generation ever had. Totoo. The digital space. Use it wisely and courageously to document truth, expose wrongdoing, Yun. and build communities of conscience. But remember, Yan. your strength is not in rage, but in steadfast hope, not in violence, Yes. but in truth and solidarity. Yun. Ang ganda ng mga boss. Ang Senate President Yun ang, maski pinarinig ko lang ho sa inyo na maski si Secretary Llamas, may ganun din sa Pantaha na itong mangyayaring malaki ang rally bukas, no? Gagamitin ho ito ng mga kampo ng kadiliman. Hahalo po sila dyan. Dahil ilang beses silang gumagawa ng sarili lang pagpapabagsak sa gobyerno ni PBBM. Walang pumupunta. Maski nagbabayad pa sila. Di ba? Nag-aaway-aaway pa nga sila dahil maraming nagutom, ganun-ganito. Pero this time, baka gamitin na talaga nila ang puwersa ng demonyo. Sa dami ng kanilang pera, kaya nilang bumayad. Maski na 2,000. Isang taong nagugutom para magsisigaw doon na ibagsak ng ibagsak. Wala silang gagawin kung di ibagsak at manggulo doon sa raling gagawin bukas laban sa korupsyon. Parang ano na to mga pre, now or never na eh. Pag hindi pa sila nagtagumpay ngayon, pero sana mali ako. Nagkakaroon din ho ng may mga rally rin ho doon sa Dahig. Kanina napanood ko ng mga tanga ng mga Pilipino doon na sira rin ng mga ulo na yun. Pre Duterte pa rin ang Pre Duterte ang mga isinisigaw ng mga demonyo. Ito, talakayin na rin natin itong si napakagaling na abugago ni Duterte. Counter evidence is ready. Duterte's camp prepares counter evidence ahead of ICC hearing. Yung mga counter, itong gago to. Duterte camp prepares counter evidence ahead of ICC hearing. 2 weeks before the International Criminal Court's confirmation of charges hearing, former President Rodrigo Duterte's legal team confirmed readiness to submit counter evidence. Lead counsel Nicholas Kaufman revealed a list of documents challenging key aspects of May counter evidence pa itong gunggong na ito. Ano kaya counter evidence niya? Yung idinidepensa mo gago, aminadong sa kasalanan niyang ginawa. Dapat nga, sabi ko, di ba? Pag isang abogado, lalo na yung dinidepensa niya, isang halimaw, natalo. Dapat pati siya kasama ng maparusahan. Tuloy. the charges while reiterating pending petitions on release and jurisdiction. Both camps also agreed on basic facts about Duterte's identity. The upcoming hearing will determine if crimes against humanity charges move to trial. Stay updated. Subscribe. Alam ka namang hindi mag-move on trial yan. Yan ang iatay natin mga friend. Pag tong si Duterte naipanalo ni Kupalman, nagkabayaran. Magkulab na po tayo. Malakas ho yung bagyong parating, pero sabi doon daw yata sa bandang pero sana dasal po tayo na walang mamatay na Diyos ko. Ano ho yan pwede raw hong maging signal number 5 o parang apari, ganun Jeff Ramos na shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Norma Dilantar, shout out. Dilawan yan si Carpio. Ikaw naman, tama na nga yung dilawan. Ano gusto mo?
Duterte, si Carpio. Huwag ka kayo. Hanggang ngayon, bukang bibig niya pa yung mga dilawan. Patay na sila. Pila Ninoy Aquino, si Pinoy. Patay na rin si Cory. Dilawan pa rin kayo ng dilawan. Hindi kayo get over, mga animal. Kalat ni Bayaw. Good evening, Kasani. Banat lang, Kasani. Banat. God bless your family. God bless Kalat niya. Hanggang ngayon, naririnig ko pa yung dilawan. Puta yan. Eddie Luna, shout out. Hi, magandang araw o gabi dyan sa iyo, Karox. Yan ang matagal ko nang inaantay na marinig o mapanood sa news na bakit hindi kinukuha ng gobyerno si Justice Carpio. Yun nga. Palagay ko naman, isa sa matinong tao yan. Matalino si Justice Carpio at alam ng batas. Bakit ang kinukuha ng gobyerno ng Pilipinas yung mga walang magandang record? Ang napipili yung mga bad record. Sayang si Justice Carpio. Salamat, Karox. God bless you, Karox. God bless Eddie Luna. Ha? Eddie Luna ulit. Karox, sa totoo lang, talagang hindi mo maaalis. Nasisihin si BBM. Medyo sana bilis-bilisan ang kilos para sa akin. Para sa akin lang naman. Kung talagang medyo ganun ang kilos, wala naman tayong magagawa kundi makiramdam at mag-antay sa mga resulta ng galaw nila. Salamat, Karox, mabuhay ka, sabi niya. Kalat ni Baya ulit, oh. Tumbong sa sinabi ko na, it's too late ang ICI na yan. Suntok sa tumbong lang yan. Walang patutunguhan ang mga hearing at investigasyon na yan. At sa Inidoro, papunta yan. Walang mangyayaring matino sa Pilipinas pag weak leader ang presidente natin. Puro na lang tayong ngiwi at concert ang alam. Kalat ni ka. Alam na alam mo talaga si Sarah, ha? Kalat ni. Eddie Luna ulit, oh. Yung kilos ni BBM, parang nakaprepare, ha? Yung kilos ni BBM, parang nakapremera pa lang. Sana, Pangulong BBM, para sa mga Pilipino po, paki-tersera na po. At naunahan na kayo dyan ng mga high class na magnanakaw. Nalalamangan na po ng husto ang mga nasa mababang atas. Kawawa din naman po. Silva, shout out. Executive, Legislative, and Judicial. Walang di kurakot dyan. Tingnan na lang natin ang lifestyle nila. Basta batas na ginawa ng tao, palpak, dami-dami na ang batas natin para sa mahihirap. Sangayon ako sa dyan, Silva. Elizabeth Iscari ulit. Good evening, Sir Rox. Sana nga yung pagbabago dyan sa Senado maging isang halimbawa na dapat walang pinapaboran ito basta ang sa katotohanan lang at makagawa ng isang batas na mabagong sistemang lagayan para mawala na ang pandarambong sa kaban ng bayan. Sana nga. Ramon Valencia, shout out. Bossing, merong advisor yan. Baka nga yun pa ang naunang namantikaan ang mga labi nun. Apolinar Tolentino, shoutout. Duda ako sa ICI na yan. Wala namang ngipin yan. Kaya baka wala rin mangyari dyan. Sana mali ako. Sana mali tayo. Isabel Iscario. Tama si Carpio na may pananagutan din si BBM dito sa mga naging anomalya dyan sa flood control na yan. Kasi nga, siya ang pumirma nito para maaprobahan ang budget na yan para tuluyan na madambong ang pondo nito. Hay, dapat lang aksyonan ito agad at ikulong ito ng mabilisan para magkaroon ito ng hustisya. O, di ba? Sang-ayon din ako sa kay Justice Carpio, eh. Sige, kung di siya pumirma, Pero may magandang comments dito mamaya sasagutin natin, ha? Rodelio Alpiloro. O nga po, Sir Rox,
Dami na pong ganap sa gobyerno natin. Dasal lang po tayo na malampasan natin or ni BBBM ang nangyayari sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Salamat po, Sir Rox, at matyaga po lilinaw sa nangyayari sa ating bansa. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Kada naman sobrang lambot beat nitong si Bleng Blong. Dapat dyan sa mga sangkot na yan, dampot, kulong, trees, asset para hindi makaporma. Puro umpisa, mainit din malamig. Halimbawa, itong atong nawala. Itong atong ang wala. Wala na ay ewan PBBM. Gamitin mo ang kamay na bakal at baka maunahan ka pa. Kaya nga live na live pa naman yung kinausap ni Sara Sayad na papatay sa'yo. Ha? Elizabeth Iscario. Yan ang hirap sa justice system natin. Kasi nga, usad pagong ito. Na kapag mahirap ka, agad-agad nakukulong ka sa kasong pandarambong sa maliit na halaga. Pero ang isang mayaman, grabe. Paiikutin ka at maliwanag na may malakas na ebidensya, di ito basta makukulong. At kung makukulong man, ilang taon lang, nabibigyan na ng kalayaan. So, yun totoo, di ba? Si Jingo yun. Senador pa. Lorna Bele, shoutout. Ako man, Sir Rox, nagugulat sa mga di pinag-iisipang pagpirma ni BBM sa mga budget. At ang lagi ko na lang saloobin ay buhay na buhay mga buhayang naka-coat and tie sa gobyerno ni PBBM. Totoo yan, Lorna Beres. Yan yata ulan. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out. Mga boss, sabi ni Friend Shelby. Sir Rox, ano po ba sa palagay mo ang tama at karapat-dapat na solusyon sa mga sukasukang ganap? Kung ang aasahan po natin yung aming superhero ng Cavite, tingin ko po, Sir Rox, parang panis na laway lang po ang ating aabutin sa ating Mr. Blackjack na pogi ng Cavite. Sir Rox, sa pagkakaalam ko po, kung hustisya po ang pag-uusapan, maitatala po sa libro ng kasaysayan ng Pilipinas ang isa sa pinakamabilis at pinakamatulin na hustisya nung amin pong bonjing ang sangkot. Tawa ka nun pa. Kung meron pong tinatawag na Superman, kami po sa Cavite, meron pong super kidlat. Sabi ko naman sa'yo, Sir Rox, huwag ka na pong basta magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Ano po? Mas malamang po sa alamang, kami po ang number 1 dyan sa walang tunay. Palagi lang po kaming fake news, husay manindap, at maangas, at palaging ningas kugon. Tawa ng tawa, Tia Delica, totoo yata sinasabi mo Pero kumusta mo po ang mga nagbabagang kaso? Asan po sila ngayon? Parang maski po yata sa basurahan, di mo na po sila mahahanap. Ang lagay ba naman, Sir Rox? Kami pa ba? Easy. Utakan lang naman po yan. Saka teknik lang para sa wag di masyadong mabuking. Naku, wag nga kami, Sir Bonjing. Wala ka pang napapatunayan kahit wag ka nga, mag-ombudsman daw siya, Tia Delica. Wala nga kaming makita kundi press con hearing. Sir Bonjing, wag po puro kabanat ng kudalang po tayo sa mga pusakal ng kriminal. Ano po? Naganap at nagkalat po ang mga mukha po, nagkalat po sa mga mukha natin ang mga nakakasawang anomalya. Di ko po maintindihan kung paano po nakakapag-magic at nakakalusot po ang lahat, mga pinutukan kayo ng mga dintek. Di na po buhaya ang maitatawag mo sa mga hinayupak na yan, Sir Rox. Impaktong dinosaur na grabe pong lumamon ng mga pondo ng bayan. Sa totoo lang po, Sir Rox, tama po si Judge Scarpio sa kanyang sinasabi. Sa dami po ng mga taga-implement po ng batas, kung di po nadadaan sa hocus-pocus po yan, mga lintik na ahensya ng mga yan, naubod na sisiba po sa kwarta. Wala po sana tayong ganitong gimbal-gimbal na ganap. Totoo. Kasi, Sir Rox, sa isa lang po yan,
Di lumusot, huli na po agad yan eh. Disbursing agency lang po, COA, at mga nag-approve po ng bawat contract, di na po yan makarating sa walwalan at nakawan po ng pondo Xerox. Kasi bago ka po dumating doon sa kahera Xerox, dadaan ka muna po sa approval ng mga papeles eh. Yan po lahat ang dinadaanan lusot. Ibig sabihin, ang lagay lusot. Lahat po yan dapat palitan ng mga nakaupo, sibakin, at isama po silang lahat sa kulungan. Lahat po ng mga sangkot, wala pong mababagong magaganap Xerox kung wala pong mabibitay at makukulong. Yun nga. Napangaya ito, nakakasukan. Iharap po silang lahat sa taong bayan at nang makilala po natin kung sino-sino po sila na mga pusakal na magnanakaw at huwag pong at nagpalugmok po sa ating mga kawawang kababayan. Mga wala po silang kaluluwa, Xerox. Kaluluwa, wala talaga. Kaya dapat lang po, lahat po sila ay managot. At ano din po silang lahat sa West Philippine Sea, mga lecheng, puwek, inam, mga buwisit. Gana naman, iinom tayo ng pineapple. Ay, nako, Plancher din. Wala po ito sa ibang bansa po yun. Siguro kung nandito yan, lalong, ay sasama ho ito sa rally. Bukas, sigurado. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ang problema po kasi, kahit gusto ni BBM na maisama si retired Justice Carpio, ay ayaw naman ni Justice Carpio. Pwede naman po siyang kunin din ang dating ni dating BIR Commissioner Kim Inares. Kaya Sentry, sila Heidi Mendoza, ay kumakandidato po kasi. Kaya may 1-year ban pa po sila from holding public office. Oo. David ulit, Karox, ang tanong po kasi, naintindihan kaya ni BBM yung pinipirmahan, yung mga pinapipirmahan sa kanya. Sana nga po ay binabasa niya kung mga dokumento at pinag-aaralan bago po niya pirmahan. Ang problema po, baka nakikinig at umaasa lang siya sa mga advisor niya. Mismo, yun talaga yun. David Ali Mendoza, Karox, malamang po ay sinusulsulan ng pinsan niya si Speaker at Boy Kilay ng DPWH, ilagay yung ibang pondo. Kaya nga po, nagpalakpakan yung mga buitre at buhaya sa gobyerno. Totoo yung palakpakan sila ng pinirmahan ni BBM eh. Jimmy Bautista, shout out. Bakit si Singson hindi dilawan? Bakit si Singson hindi dilawan? Tonic, shout out. Karox, huwag na tayong umasa sa investigasyon na yan. Moro-moro lang yan. Wala ding makukulong dyan. Sana mali tayo, Tonic. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Heto na. Itong si Governor Chavit, nakikisaw-saw na rin. Ewan ko sa matandang ito. Mukhang may tinatago rin. Samantalang, isa rin siyang kurap. At meron din siyang construction company sa mga kamag-anak niya. May mga kontrata din siya. Sa government. Tignan ko sa iyo. Takot kang masilip ang ginagawa mo sa Bigan, 100% yan. At ikaw na rin nagsabi na ayaw mo ng gulo. Ikaw itong nag-i-invite ng estudyante, wag mo nang pumasok, bakasyon muna ba kayo? Ano yan? Paano kung madamay sa gulo at sa batuhan merong mamatay? Hasagutin mo ba, Chabit? Ito ang warning ko sa mga kabataan. Unahin ninyo ang pag-aaral. Huwag kayong maniwala sa ganyang litanya ng mga kurap na politiko. Ito lang masasabi ko, Romeo, kay Chabit. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Same kurap, blacks together. Chabit. Mary Lebron, shout out. No, good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi. Romeo Calusa ulit. Alam mo, Governor Chabit, nung buhay pa ang bayo ko, sabi sa akin, ikaw ang number 1 kurap sa Bigan. Sugarol, halos takutin mo ang mga mamamayan dyan. Yun nga. Saan yung processing plant para sa overproduction ng kamatis? Parang nalusaw na. Karox,
Isa sa mga pamangkin ko ang naging tauhan niya. If I'm not mistaken, naging bodyguard niya. Kaya umalis sa poder ni Chavit. Kaya itong si Chavit gumagawa ng gulo para madismantle ang bansa natin. Alam mo na, para itago ang baho nila. Style erap na naman ang gagawin nito. Kaya huwag tayong papayag sa ganyang style. Chavit. Kaya manyak din yan si Chavit. 14 anyos yung darling yan nung kanyang interview ni Chris Aquino. 14 anyos. Ganda. Yun yung kinakasama niya ngayon. May anak yata siya. Romeo Calusa ulit. Para matapos na yung lintik na pagnanakaw, ano ba ang suggest ko, Karox? Magpalit na tayo ng pera. Yan na naman tayo, puro coins na lang. Kasi yung 1,000 gawin ng kasing laki ng plato, 500 kasing laki ng platito. At meron mang 5K na buo kasing laki ng cover ng manhole. Ewan kung meron pang magnakaw. Total naman puro disaster ang nangyayari sa bansa natin. Kaya disaster din ang mga suggest ko. Oo naman. Hirap mamalengke nun. Romeo ulit Jinggoy, Joel, isama ko na rin yan sila kay Chavit at Sara. Ang magpapakulong sa inyo ay ang katotohanan. Tandaan yan, ha? Romeo ulit At itong mga DDS, do you think maganda ang ginagawa nyo? At todo suporta kayo sa mga magnanakaw at demonyo? Ano sabi, Inchik? Tama yan. Kayo Pilipino, gulo-gulo. Gulo-gulo na. Huwag damay, Inchik, ha? Kami dito, observe lang sa China, okay? Pag Pilipino na, puro patayan na. Tayo pasok na Pinas. O wala na hirap, di ba? Huwag lang pasok Mercano, ha? Ed Torres, shout out. Good morning, Karox. Wala rin mangyayari sa investigasyon ng ICI na yan. Senado at Kongreso. Puro maliliit na isda ang tatamaan dyan. Nakakasawa na. Marilo Pabianak, shout out, ha? Good day po tayo sa mga ka-warriors. May katwiran naman po si Jazz Scarpio. Dapat hindi ini-approve ni BBM yung budget. Yun nga, itinama muna at inalis kung bumukol sa insertion. Di sana na-save ang bilyones na yun na ninakaw lang. Sa ngayon, okay, lalabanan, hahabulin ang mga sangkot. Pero yung sasahurin lang ng ICI team, dami din pera yun. Kung matinulang sana ang mga agency, magtulong-tulong sila, gumalaw-galaw ng tama at mabilis. Pero suntok sa buwan, bituin at araw, walay din mangyayari kung wala sa wisdom nila na tapusin at linisin ang tiwali. Ay nako, pasensya kayo, talagang mahirap pong maniwala itong mga ka-warriors sa mga nangyayari ho ngayon, sa totoo lang. Oo. Tsaka yung galaw, Reynaldo Gonzalez, walang lahat, lahat pala tumanggap na din sa donasyon. BBM, Sara, Joel, and Win, Sus Mariosep, balita sa DCMM, pinagluloko na tayo. Yun nga, pati rin sila BBM pala, may donasyon din. Ewan ko. Mamana-mana mo, puta na yan Turo pa si BBM na naman nag-utos niyang insertion. Ay, ewan. Magulo. Si Sabit, Sabit Singson. Doon din daw sa Ilocos Norte, meron din proyekto yung yung Diskaya diba? DJ Siop, shout out. Naloko na si Rox. Nag-tell all na si Bryce Hernandez. Ang daming pangalan na binanggit, pero di pa sinisiwalat ng IC kung sino-sino. Nagsauli pa ng Denali SUV niya. Aba, mukhang talagang totohanan na ang pag-witness ni Bryce. Tiyak, magugulo ang mundo ng mga kurap. Hindi naman ganun kadali. DJ Shop ka, ha? Lilitisin pa yan. Hindi, paano ako sabihin nitong gagong Bryce nato na
Si BBM eh. Meron din inutos sa akin eh. Maraming mahirap nga niya. Puta ng mga yan. Ay, pero sana hindi. Kita mo si Sabet, tinuturo na si BBM. Pisahan nyo ika sa Ilocos Norte, yung mga flood control nyo. Eh, kontratista rin ika si Diskaya doon sa inyo eh. Yung gaano kagago. Nililiis niya yung Davao. 3J po nito. Eto nga si Boy Dila. Kung todo paliwanag sa media, kahit wala namang nagtatanong sa kanya, di daw siya tatakas at ididimanda pa niya ang mga nag-akusa sa kanya. Boy Dila, Sinyolo, demanda mo, gunggong. Bilib ako kay Nyolo mga friend. Tontuwa ako dun, sa totoo lang. Mahusay. Aba, good yan. Sige, magdemanda ka para lumabas ang ebidensya. Hay, Boy Dila, huwag kang mag-aalala. Kung di totoo ang bintang sa iyo, wala kang dapat ikabahala. Tingnan natin. Yun nga eh. 3J Shop ulit to. Na? Ito eh. Hula ko lang naman, Xerox. Ayon sa aking bolang kristal. Ito ka na naman. Mga pangalang binulgar ni Bryce sina Tulfo, Villanueva po, Jinggoy, Chiswis, Villar, Marcolecta. May mga pulis din dyan, saka mga engineers, contractor at marami pang iba. Ang problema nga 3JC, hindi ganun kadali. Lahat yung mga ibubulgar niyang gago na yan, tsak, itatanggi nila yan. Di ba? Kaso katakot-takot yan. Putay na. Baka China na tayo, hindi pa tapos ang kaso. Di ba? Si Bantag nga, di pa mahuli-huli. TJ Show po dito. Ano kaya ang say dito ni Magalong ng ICI? Baka ang mga kakosa niya dawit dito. Paano kaya niya i-advise ang ICI? Sabi siguro ni Sentry, Belat, buti nga. Wala yan. Kalay mo kunin ni BBM yan. Marioso. Para niya kinuha si Gadon. Classic administration. 3J Show pala. Sir Rox, umiikot na ang puwet ni Boy Dila. Yung mga text message nila ni Alcantara. Yung usapan nila na text usapang magtropa lang. Naghihingi pa ng respeto si Boy Dila. Kapal ng apog, kaya isang kibuloy din itong si Boy Dila kasi sinasangkala ng simbahan para sa kanilang mga karumaldumal na mga krimen. Ang daming mga nawala ng buhay, nawala ng bahay, kabuhayan at buhay dahil sa baha. Sa baha na yan na dapat naiwasan kung ginawa nila ang project ng maayos. Tapos pinalaki daw siya ng mga magulang niya na mabuting tao. Nek-nek mo, Boy Dila, isa kang salot sa bansa. Kayo nila Bato, Bongo, Marcolecta, Quezon, Dibola, Villar, Tulfo. Nagalit si 3JC ho. Bukas magsimba ka ha. Linggo. 3JC po nito. Itong si Marcolecta, talagang pinagpipilitan pumasok sa Witness Protection Program ang mga dismaya. Magkano ang Marcolecta bayad sa'yo? Pinaliwanagan tuloy siya ni Lacson kung paano maging isang witness sa may proteksyon ng gobyerno. Kahiyaya talaga itong si Marcolecta. Garapal ang pagkampi sa mga kawatan. PJC pa, huwag kang magsalita ng tapos. Kinakabahan ako dyan. Kasi kinakausap na siya ni Rimulya. Ina-evaluate daw siya kung pwede siyang gawing state witness. Pumunta sa Department of Justice kanina. Kaya huwag kang baka bigla kang magulat. Proklama ni Rimulya yan na state witness. Magulo, 3J Show pa lang. Elinda Aquino, shout out Kuya, mas naniniwala ako kay Bryce kaysa kay Alcantara. Oo, sige ako. Eto yata yung gusto ko sagutin. Si Loisel. Oo, ito nga. Ito rin ang nasa isip ko, Loisel. Kahit ba anong halaga na nilagdaan ni PBBM, ang pakay niya ay gamitin ng mga taga-Senado at Kongreso sa tamang paraan at hindi nakawin at ibulsa. Yun! Dapat kasi, wala nang mga Senado at Kongreso ang humahawak ng budget. Di nila trabaho yun. Eto tuloy,
ang hirap usigin, sila na nagnakaw, sila pa ang nag-iimbestiga, kawawang Pinas. Totoo yan, Loisel. Yan din ang sabi ko, di ba? Loisel. Hindi naman basta pinirmahan yan ni PBBM, yung budget na yan, hindi. Nagtanong yan dahil maraming bumabatikos dyan sa laki. Maraming nagsasabi na wag mong pirmahan yan, wag. Sila Cielo Magno, sila marami. Justice Carpio, maraming nagsasabi dahil nga sa pero dadapat subalit. Nagtagumpay ang mga demonyo, ang mga nagsulsul na okay yung pirma para sa taong bayan yan. Makakatulong pag malaki ang sa flood control. Pumirma. Eto na ngayon, dumating na itong indulto. Kaya nagalit si Bongbong. Hindi lang marunong magmura yung tao eh. Kung nakakapagmura lang yan, baka sabi niya, putang ina nyo. Niloko nyo ako ah. Sabi nyo, gagamitin nyo yung pera sa maganda para sa taong bayan. Pagkatapos, ninakaw nyo. Ganun kasi siguro tingin nila kay Bongbong kasi. Kaya nilang paikutin. Ang problema, ako hindi ko sinisisi si Bongbong. Para ano kayo mga advisor dyan ng presidente? Hindi niyo siya inawat na pirmahan yan. Yun lang ang tanong. Ina nyo. Eddie Luna ulit oh. Adorasyon ni Maranan, shout out. Ren Jaime Bingson, shout out Dolor Garcia, shout out. Sabi ni Eddie Luna, hello Karox, lahat ng magnanakaw, walang umaamin na nagnakaw. Totoo. Siya kita mo, ilan yang mga magnanakaw na yan, may umamin ba agad sa kanila? Wala. Iniwan din yan doon sa magkasawa na mahuli nung asawa babae, nakapatong siya. Doon sa isang babae, nagsesex sila. Nagsesex sila. Nagwala yung asawang babae, binura yung asawa niyang lalaki. Sabi ng lalaki, putang ina mo, huwag ka nang tumanggi. Kitang-kita kita na nakapatong ka, tapos tatanggi ka pa? Sagot ng lalaki, ewan ko kung sino ang nagpatong sa akin doon. Yan, ganyan din ang mga magnanakaw. Huli na nga, tanggi pang mamamatay sa huli na, tanggi pang mamamatay. Salamat, Karo. Yun nga eh. Ganun nga yun. Brother Elias Isyo, shout out. Hanggang bukas po muli mga boss. Oo. God bless. Ayaw. Sana wag mo siya dasal po tayo na yung bagyo wag namang ganun kalakas. Pwede raw maging signal number 5. Lord, wag po. Sana maging mapayapa. Pero malabo ho yan. Sasamantalahin talaga nitong mga kampo ng kadiliman ang malaki ang rally na to. Pipilitin nila yan. Sana mali ako. Good night. God bless.